2 dekada na ang nakalipas. Ako mismo ang naghukay ng sarili kong Dragon Pearl. Itinayo ko ang monumento ng kasal ng Dragon at Phoenix. Hindi ito para sa pag-iibigan. Ginawa ko lang ito para supilin ang mga halimaw sa ilalim ng dagat. Para bandayan at ihalagahan ang katahimikan ng mga tao ng Dashuan. Pero ngayon, ang prinsesang nakipagkasundong magpakasal sa akin ay naging isang babaeng emperatrice. At pagkatapos niya maupo sa trono, ang una niyang ginawa ay itinapon ako sa pugon para gawing elixir. Gusto pa niyang durugin mismo ang monumentong ito para makuha ang sinasabi niyang kalayaan. Kunin siya. Opo. Yunli, ako ang fiancé mo. Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Namatay na si Ama. Ako na ang namuno. Ngayong araw, tatapusin ko na ang kasamaan mo, Dragon. Dudura ko ang monumentong ito ng kasal. Sa ilalim ng monumentong ito, ang libu-libong halimaw sa ilalim ng dagat ang sinubil. Kapag nabasag ang monumento, lalabas ang mga halimaw, magkakaroon ng matinding pagbaha. At maghihirap ang mga tao. Kung ano-ano lang ang sinasabi mo, mahal na Emperatrice, ang dragon na ito ay nagkubli sa Dashuan mula pa noong 20 taon. Ang sinasabing pagsupil sa mga halimaw ay paraan lang para unti-unting lamunin ang Dragon Vein. Gusto pa niyang gamitin ang kasal bilang paraan para lamunin ang espesyal na kapalaran mo bilang Phoenix. Para magtagumpay sa kanyang masamang mahika. Tama nga pala. Kaya pala kulang ang kaliwang pakpak ng anyong Phoenix ko. Ikaw pala ang may gawa nun. Hindi ako ang gumawa nun. Sabi na, ngayong araw, gagawin kita ang gintong elixir. Dudurog ko ang monumentong ito para makapagsimula muli ako at ang Dashuan. Pagkatapos ng 7 araw, gagawin ka ng gamot sa elixir at mababasag na rin ang monumentong ito. Basta inumin ko ang Dragon Elixir, tatagal ang buhay ko ng 1,000 taon. Ang Dashuan din ay magiging akin na lang. Sige, hintayin na lang ang 7 araw na yan. Ang mga mangmang na mortal na to, hindi nila alam, ipinanganak ako para kontrolin ang tubig at apoy. Ang simpleng Swan Flame, parang pampaligo lang sa akin. Bukod pa doon, ang Dragon Pearl na seal ko. Sa monumento ng kasal, ang bumubuhay sa namamatay na dragon lineage ng Dashuan. Kapag nabasag ang monumento, magiging magkakawatak ang dragon lineage. Makakalaya ang mga halimaw sa ilalim ng dagat. Doon pa lang masarap panoorin ang nangyayari. Guru ng bayan, ito ba ang mahika ng masamang dragon? Parang imprint ng isip niya nung pagtayo ng monumento ng kasal. Sakto, ipakita natin sa lahat ang lahat ng kasamaan at kalaswan na ginawa niya sa mga nagdaang taon. Dugo ng dragon. Pinakain niya lang ng ganon. Ang nawalang mahalagang dugo. Halos katumbas ng daan-daang taong kahusayan para bang sinira niya ang sarili niyang pundasyon. Bakit ganon? Bakit niya ako niligtas? Lahat kayo, huwag kayong paloko sa masamang dragon na yan. Tingnan ninyo ang mga sugat ni mahal na hari sa katawan. Siguradong siya ang may gawa niyan. Siguro, natatakot siyang papanagutin ng dating hari. Kaya kahit mataas ang kapalit, ginawa niya ang lahat para magpagaling si mahal na hari. Magalang na ipaalam, mahal na hari, yung batang babae ay itinapon na sa dagat. Malinis na ang lahat. Ayos na yan. Meron akong 13 anak, prince at princess. Isang hamak na alipin lang. Yon, dapat matagal nang inalis. Paano naging ganito? Nagpadala pa si Papa Hari ng tao para personal akong patayin. Pero simula pagkabata ko, ako ang paborito niya, parang yaman sa palad niya. Hindi kaya? Ito ang nawawala sa mga alaala ko? Ano? Grabe, ganito pala ang nangyari. Ang totoong nangyari, ganito pala. Noong araw, sinabi ni Xiandi sa lahat na nahanap niya ang nawawalang anak na babae sa mga tao at sobrang minahal. Sino ang mag-aakalang siya pala ang kumilos? Pati si Long Zhu Xiaonian pala. Siya ang nagligtas kay His Majesty at inalagaan pa ng 3 taon. Kaya pala pagkatapos, nagkaroon ng tsansa para magtayo ng kasal na monumento kasama si His Majesty. Ang labo mo. Ito ang tunay na tuso ng masamang dragon. Malupit ang plano niya. Inalagaan niya si His Majesty para makapagsabi ng utang na loob
Pinaniwala ang bata na magdepende sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para sa engagement. Kung hindi, bilang totoong dragon, bakit kailangan niya makipagkasal sa ordinaryong tao? Tama. Malamang ganito talaga. Kuya, bilisan mo. Kailangan natin punuin ang basket para kay Lola ngayon. Bagalan mo, mag-ingat ka baka madapa. Grabe, dikit ka lagi kay kuya. Kapag nag-asawa na si kuya, anong gagawin mo? Di ako na lang ang bagong bride ni kuya. Ang tanga mo, bata ka. Kuya. Kuya, bakit ka ganyan? Ali. Huwag kang matakot. Kitang-kita mo ba? Ito talaga ang totoong anyo niya. Siguradong nag-practice ng masamang mahika tapos napahamak. Oh, may balak siyang gawin masama kay His Majesty. Siya ba ang kumuha ng aking Tianfenghi ngayon? Kung hindi, matagal na sana akong nakalagpas sa pinakamataas na antas. Pero siya rin ang nagligtas ng buhay ko. Sandali lang. Tingnan nyo. Wala siyang ginawang masama kay His Majesty. Ano? Ano ito? Kuya, buksan mo ang pinto, please. Papasukin mo naman ako. Hayaan mo akong pumasok, kuya. Simula nung 3 taon na ang nakalipas, inilipat ang Shixin Curse mula kay Xiaoli papunta sa akin. Tuwing ilang araw, nararanasan ko ang matinding sakit na parang nasusunog ang puso. Hindi pwedeng makita niya ang ganito kong itsura. Matatakot siya. Shixin Curse, iyon ay bawal na magic. Sino ang naglakas loob na gamitin ang ganitong kasamaan kay batang His Majesty? Inilipat niya ang curse mark papunta sa sarili niya. Sa loob ng 3 taon, palaging tinitiis niya ang ganitong pagdurusa. Mukhang totoo ang malasakit niya sa kamahalan. Siguro isa lang itong strategy ng pagpapanggap na nagdurusa. Kung hindi niya inilagay ang curse, paano niya malalaman ang paraan para maalis ito? Curse mark. Naalala ko na, may naglagay ng gamot sa sabaw ko habang nasa palasyo. Hindi siya ang may gawa niyon. Xiaoli. Nakita mo ba si Xiaoli? Nakita ko siyang umakyat ng bundok. Sinabi niya pupunta siya para kumuha ng chiang grass para gamutin ang sakit ni kuya. Chiang Grass? Sa Duanhun Cliff lang tumutubo iyan. Grabe, ang delikado doon. Paano niya nagawang pumunta sa lugar na iyon? Sinusundan ko ang lugar kung saan naroon ang tanda. May matinding aura ng halimaw dito. Xiaoli, huwag na huwag kang magkaproblema. Halimaw, pakawalan mo siya. Angkan ng dragon. Hindi ito Donghai.
Hindi ka pwedeng magpakabibo dito, bata. Mga kasama, tingnan niyo mabuti. Ang punong halimaw na ito ay nasa pinakamataas na antas ng lupa. Noong panahon na iyon, ang masamang dragon ay baguhan lang sa antas ng swan. Hindi siya pwedeng manalo. Paano nila na kayang makaligtas? Siguradong ang kanyang kamahalan. Sa oras ng panganib ay napukaw ang anyo ng Tianfeng. Ang masamang dragon, nakakita ng kapangyarihan ng Feng na walang kapantay, kaya nagkaroon ng kasakiman. Kung para sa pagligtas sa akin, lumaban siya ng todo. Ang Tianfeng na China ito, pwede ko nang ibigay sa kanya bilang kabayaran. Kuya, huwag mo na akong alalahanin. Umalis ka na agad. Xiao ni Q, bumalik ka na sa dagat. Ang kaluluwa ng batang ito ay malakas ang bisa. Nangako akong poprotektahan siya. Paano mangyayari iyon? May taglay ka palang dalisay na kapangyarihan ng Dragon Emperor. Aurora ka talaga. Sinunog niya ang mismong pinagmulan ng kanyang buhay. Mamamatay siya niyan. Buhay ang naging kapalit ng buhay. Hindi ba't ito ay panlilinlang? Siguro may tunay siyang nararamdaman para kay mahal na hari. Pero bukod doon, mas masahol pa rin siya sa hayop. Si Mo Yu, dahil sa galit ng paglipol sa kanyang angkan, matagal niyang tiniis ito. Ngayon lang siya nagsalita sa wakas. Ang lamig ng yelo ng langit, isa sa mga pinakamakapangyarihang talento ng lahi ng dragon. Nagising na pala niya ito. Kuya, Xiaoli, nasaktan ka ba? kasalanan ko ito. Hindi ko na uulitin. Ayos lang. Huwag kang matakot. Halas ginoong espada. Noong kabataan pa lang, taglay na pala niya ang espada ng Shuluo, ganyang uri ng malas na sandata. Malamang, nalaman ng masamang dragon ang tungkol dito, kaya niya sinundan pa Mo pamilya at pinaslang ang buong lahi. Lahat para gawing paghahay ng dugo ang espada na to. Ang paghihiganti sa paglipol ng angkan, hindi kailanman mapapatawad. Noon pa lang, hindi ko na dapat ginawa yon na maging ganun katanga. Ipinakita ko pa sa iba ang pamana ng pamilya. Paano nga? Ito ba'y kaaway ng angkan? Halatang siguro ito. Hindi tama ito. Hindi. Bakit naging ganito? Pero noong panahong iyon, malinaw ang mga eksena sa loob ng angkan. Mistulang ginawa ito ng lahi ng dragon. Ibig sabihin ba, hindi talaga siya ang may gawa? Lahat pala totoo. Pero paano ko nakalimutan? Ganito kahalagang bagay. Tapos tinraidor ko pa ang sarili kong guro. Si Aya na naman. Sino ba talaga ang taong yon? Bakit siya naman makakakita ng Carlos kanya? Kuya, buksan mo ang pinto. Papapasukin mo ako para samahan ka. Xiaoli, sumunod ka. Huwag kang pumasok. Gusto ko ring mag-training. Gusto ko ring maging malakas. Para maprotektahan kita, kuya. Xiaoli, wala kang likas na talento sa pag-training. Kung pilitin mo, baka mapinsala ka. Huwag kang matakot. Si kuya, maghahanap ng paraan. Nakakatawa. Ano bang alam niya? Ang kagalang-galang ay taglay ang kapangyarihan ng Tianfeng. Pinili siya ng tadhana. Pagkatapos niyang magising, 3 taon lang, narating na niya ang pinakamataas na antas.
Sino ba siya para basta na lang humusga? Tama, napakagaling talaga ng talento ng kagalang-galang. Hindi siya basta mortal na kayang sukatin. Ako ba, dito nagising ang kapangyarihan ko. Dahil lang ba sa Tianfeng na lakas? Pwede na niyang balawalain ang mga pinagdaanan naming samahan. At saktan ako ng ganun kasakit? Luran mula sa lahi ng dragon. Nagmumungkahi na makita si Tianfeng na nakatatanda. Hoy, Batang Dragon. Naisip mo bang magpakamatay sa pagpasok dito sa aking teritoryo? Gusto ko po sanang humingi ng isang Phoenix Blood Crystal. Hahanda akong magbayad ng kahit anong kapalit. Ang yabang mo. Ang Phoenix Blood Crystal na napino ko ng 1,000 taon. Akala mo ba deserving kang makakuha nito? Kagalang-galang, isa lang po sana ang hinihingi ko. Tagapayo ng bansa? Para saan nga ba ang Phoenix Blood Crystal na iyan? Sabi sa lumang kasulatan, kayang baguhin ng Phoenix Blood Crystal ang ordinaryong katawan at bigyan ng lahi ng Tianfeng. Pero, 6,000 taon ang kailangan bago ito mabuo. Kailan may hindi ipagkakaloob ng Tianfeng? Kagalang-galang, huwag na po kayong magduda. Ang kapangyarihan ng inyong Tianfeng, tiyak pong kusa lang nagising. Wala po itong kinalaman sa dragon na iyon. Pero kung wala akong kinalaman, bakit niya ba isinusugal ang buhay niya para lang makuha ang Phoenix Blood Crystal na iyon? Ang lahi ko ba ng Tianfeng? Walang galang ka? Kuya, ibigay mo sa akin ang Feng Shuijing. Grabe, baliw ka talaga. Sige na, suko na ako sa'yo. Pwede kong ibigay sa'yo ang Feng Shuijing. Pero kailangang palitan mo ito ng isang pares ng sungay ng dragon. Si. Kuya, Kung ito ay gagamitin ng hindi mula sa lahi ng Feng, kalahati lang ng dugo ang makukuha. Sulit pa? siya ang kapatid kong babae. Lahat gagawin ko para sa kanya. Sulit lahat. So, talagang ikaw pala ang nagbigay sa akin nito. Kuya, palalayain na kita ngayon. Huwag kayong magpadalos-dalos, mahal na hari. Kahit ibigay pa niya sa iyo ang dugo, siguradong may plano siyang susunod. Kung hindi, bakit niya pinilit ang yumaong hari na magpatayo ng batong kasal? Siguradong para yun magamit niya ang Dragon Bloodline. Tama. Kasama pa dyan ang tungkol sa Dragon Bloodline at batong kasal. Kuya, ano nga ba talaga ang binabalak mo? Xiaoli, may paraan ako para makapag-ensayo ka na ulit. Kuya, may mga tao ng mula palasyo na susundo sa aking pawi. Hindi. Bakit biglang kinilala ni Xuan Wendy si ate? Siya mismo ang nag-utos na itapon siya sa dagat noon. Xiaoli, kung tapat silang gusto kang pauwiin sa palasyo, syempre masaya ako para sa'yo. Pero kung may gusto lang manakit sa'yo, hinding-hindi ko sila palalampasin. Hindi pa sapat. Kulang pa ng dugo mula sa royal family. Sino ka ba talaga? Bakit mo sinasaktan ang mga anak ko? Ayan, asong emperador, natikman mo rin ang karma mo. Ang galit ko sa iyo ay walang hanggan. Natural lang na gamitin ko ang dugo ng angkanyo sa Dashuan para sa ritual ng sandata ko. Buti na lang may anak ka pa na naligaw sa labas. Kung wala siya, hindi pa masisiyahan ang alaga ko. Kuya, iligtas mo ako. Tanga ka. Ang mga kapatid mo, prinsipe at prinsesa, matagal ng patay sa ilalim. Huwag kang mag-alala. Isusunod na kita para magsama-sama kayo. Gusto mo talagang mamatay, ha? Ang kan ng long. Napakapurong dugo pa rin ito. Ang swerte ko naman. Dugo ng angkan ng long.
Mas malakas pa to kaysa sa pinagsamang lakas ng ilang dosenang inutil na royals. Ang kan ng Guijiao. Di ba matagal na kayong winasa? Mga 100 taon na ang nakalipas? Ang galit ng pagkawala ng lahi namin. Hindi matutumbasan ng kahit ano. Kayong mga long, nakipagsabuatan kayo sa mga tao. Pinatay nyo ang buong angkan ko. Ngayon, gusto kong pagbayaran nyo lahat ng utang sa dugo. Kuya, tulungan mo ako. Kita nyo ba? Ang Jiu Yu Shueming Dao. Isa na lang na hakbang, handa na ang huling blood ritual. Gamitin ang dugo mong long para ialay sa espada. Kung hindi, Tigil mo. ano? Hindi mo kayang isakripisyo? Kung ganon, gamitin na lang natin ang dugo mo pang kapalit. Angka ng Gui, Jiao. Sila ang pinakamabangis na lahi ng halimaw sa kailaliman ng dagat. Noong 100 taon na ang nakalipas, ang Long at Dashuan ay nagsani-puwersa upang lipulin sila. Paano pang ang magkakaroon ng nalalabing lahi? Gusto niyang gamitin ang dugo ng Long para sa ritual ng espada. Kung talagang ialay ni Lura ng dugo, siguradong mahihina siya. Baka mamatay pa siya. Nakikita nyo naman, di ba? Ang kasamaang Long na to, sumusuporta sa mga masasamang elemento. Nakipagkunsyaba sa Guijiao, naging kasabwat pa. Huwag niyo akong intindihin. Umalis na kayo, bilis. Mamamatay ka niyan. Huwag kang matakot. Hindi nasasaktan si Kuya. Hindi. Siya? Talagang nagsakripisyo siya. Kung kapatid ko ang nakasalang, baka hindi ko magawa yon. Tanga ka. Pinapakain lang niya ng demonyong enerhiya. Tumutulong pa siya sa masama. Tapos na. Ang Jiu Yu Shueming Dao, sa wakas, nabuo na. Ibalik mo si Xiaoli sa Ang Dragon Clan pala may ganito katanga. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong gamitin siya, mag-iiwan ako ng buo niyang katawan para makapag-reunion kayo. Xiaoli. Xiaoli. Talaga niyang isinugal ang buhay niya para sa akin. Pero kanina iniisip ko pa rin na may balak siyang masama. Kuya, naniniwala ako sa'yo. Palalabasin kita agad. Mahal na hari, kung hindi siya nag-alay ng dugo, paano magagawa ang magic na espada? Tumulong lang siya sa kasamaan. Pero niligtas lang niya ang hari. Guro ng kaharian, kung gusto talaga niya akong saktan, bakit niya ipinalit ang buhay niya sa akin? Bakit siya nagdurusa ng ganito ngayon? Mahal na hari, huwag ka sanang malito dahil sa panlabas na anyo. May mas malalim siyang motibo. Ngayon, nagsisimulang ipagtanggol mo ang masamang dragon. Baka nga, talagang nagdadalawang isip ka na. Walang kwenta. Napasok na nila ang diling. Hindi ka makakapasok. Paano papasok? Ang dugo lang ng Dashuan Royal Family ang makakapagbukas ng libingan ng Emperador. Ang taong nakaitim, nag-practice ng Jiu Yu Blood Sword para lang makolekta sapat na dugo ng Royal Family at mabisang makapasok. Gamitin na lang ang dugo ko para mabuksan yon. Hindi pwede. Hindi ka Royal Blood. Kahit ibigay mo pa lahat ng dugo mo, walang silbi. Imbes makuha ng halimaw ang sikreto sa Emperador's Tomb, mas mabuti pang pasabugin na lang ang Emperador's Tomb at sirain ang lahat. Nandun pa siya sa loob. Baliw ka na. Kung pilit mong bubuksan ang Emperador's Tomb,
Mamamatay ka sa ganti ng puwersa nito. Itigil mo na yan. Mas mabuti pang makinig ka sa akin. Pasabugin na lang natin ang libingan ng emperador. Kuya, Parang wala na siyang pakialam sa buhay niya. Lahat kayo, tingnan ninyo ng maigi. Ang sinabi ng dating emperador ay pasabugin ang libingan ng emperador. Yan ang totoong para sa kapakanan ng lahat ng tao. Itong masamang dragon, pinipilit ang gusto niya. Hindi niya inaalala ang kaligtasan ng Dashuan. Matalino talaga ang dating emperador. pero ginagawa niya ito para iligtas ako. Anong sinabi mo? Pasabugin ang libingan ng emperador? Ang libingan ng emperador ay itinayo sa ibabaw ng Dragon Vein. Siguradong gusto ng halimaw na iyon nakawin ang kapangyarihan ng Dragon Vein. Imbes na hayaang mangyari yon, mas mabuti pang mamatay lang tayong lahat kasama ang kalaban. Nasa loob ba si Yunli? Anak lang siya ng isang alipin. Aurora, kung gusto mo, maaari kong ibigay sa iyo lahat ng asawa at magagandang babae rito sa palasyo. So, sa paningin ni Ama, mas mababa pa ako sa langgam. Ang mga salitang ito ng dating emperador sabi ng punong tagapayo kanina, sobra kang mahal, hindi nagtutugma. Bilang hari ng buong bansa ang dating emperador, inaalala niya talaga ang lahat ng tao, kaya hindi rin maikakaila. Lalo pa ngayon, maayos naman ang libingan ng emperador. Ibig sabihin, wala talagang balak ang dating emperador na ganun. Ikaw, anong balak mo? Ako ang hari. Tumahimik ka. Kapatid ko siya. Nangako akong poprotektahan ko siya habang buhay. Ngayon, sabihin mo sa akin kung paano makapasok sa libingan ng emperador. Kung hindi, pati buong palasyo. Isasama ko sa libing niya. Para lang sa akin. Sinaktan niya pa si Ama. Ang kapal mukha mo. Pati ang masamang dragon naglakas loob na saktan ang dating emperador. Nagbanta pa na idadamay ang buong palasyo. Ganyang traitor, nararapat lang siyang maparusahan. Nadala lang siya ng galit. Kahit sino pwedeng gumawa ng ganyan. Mahal na hari. Pasensya na po at ngayon lang ako dumating para iligtas kayo. Dakpinin ang traitor na yan para sa akin. Kung kailangang patayin, patayin. Ayokong manakit ng tao. Anong klaseng salamangkayan ang ginawa mo? Sabi ko na, ayokong manakit ng tao. Ikaw naman, ikaw pa rin ang ama ni Xiaoli. Hindi kita papatayin. Ang gusto ko lang, ibigay mo sa akin kung paano makakapasok sa emperador na libingan. Si. Ako na ang magdadala sa iyo. Sa loob ng emperador na libingan, napakaraming patibong. Kung hindi ka kabilang sa pamilya ng emperador, tiyak kang mamamatay. Sigurado ka bang gusto mo talagang pumasok? Para mailigtas siya, handa akong gawin to kahit anong mangyari. Walang pagsisisi. Lahat kayo, napanood nyo naman siguro. Ginawa ng maladiablong dragon na to lahat para mailigtas si mahal na hari. Walang inisip kundi makapasok sa emperador na libingan. Parang totoo ang pagmamalasakit niya. Pero kitang-kita ang tunay niyang balak. Balak? Simula pa lang, may plano na siya, ang lahat ng hakbang niya, para makapasok dito sa Dashuan, sa emperador na libingan, at lamunin ang Dragon Vein. Tama ang sinabi ni National Advisor. Kung talagang walang halong pagkamakasarili ang layunin niya, patunayan agad niya ang sarili niyang kalinisan sa harap ng lahat. Kuya, para saan mo ba talaga ginagawa to? Sakulo. Huwag kang lalapit. Sino ka? Yan ang kapatid kong si Luoling mo. So, siya pala ay nakulong sa emperadorong libingan. Ang masamang dragon na yon ang sumira sa kanya. Luo fake siwe, ang kapal ng mukha mo. Nandito ka sa Daxwan, hindi pwedeng magwala rito. Kahit ikaw pa ang babaeng emperador, hindi mo pa rin ako mapipigilan. Bago mamatay ang kapatid ko,
Ang huling imahe niyang ipinadala, siya mismo yon. Siya ang pumatay sa kapatid ko. Mo Yu, siya ang kaaway na pumatay sa buong angkan mo. Pinipigilan mo ako? Sa tingin ko, may kakaiba sa nangyayari. Huwag kang matakot, sabihin mo sa akin. Bakit ka nandito? Ako ay taga Wanyao Valley. Di sinasadyang nadala ng puwersa ng espasyo, kaya napunta rito. Matagal na akong nakulong dito. Palaging hinahabol ako ng mga bronze na halimaw. Ang mga pumasok ng emperadorong libingan ay walang kapatawaran, pinapatay talaga. Manong, tumakbo ka na! Mas malakas ang mga yon kaysa sa dating mga halimaw. Huwag kang matakot, nandito ako. Buisit, ang pag-aalay ng dugo kanina, sobra ang dugong nawala. Malaking pinsala sa enerhiya. Manong, mag-ingat ka. Umalis ka. Sobrang tigas ng ulo mo. Gustong mamatay. Sugatan siya ng ganito. Patay na siya sigurado. Kuya, Nakikita niyo naman lahat. Ang masamang dragon na ito pumasok ng puwersa sa libingan ng emperador. Siya na rin ang naghanap ng kamatayan. Kapag namatay siya, automatikong mababasag ang batong pangkasal. Malulutas na rin ang panganib na dala ng ugat ng dragon. Tama ang sinabi ng pambansang tagapayo. Mabait na tagapagligtas. Huwag mo na akong alalahanin. Tumakas ka na dali. Hindi ko kaya. Hayaan na lang mamatay ang isang tao ng walang ulo. Dragon Pearl, magpakita ka. Mabait na tagapagligtas. Kaya pala nasira ang Dragon Pearl niya. Yan ang mismong ugat ng lahi ng dragon. Kaya pala pumayag siyang manatili sa Dashuan para maagaw ang kapangyarihan ng Phoenix ng mahal na hari. Pero ginawa naman niya iyon para iligtas ang tao. Kung ganoon, maiintindihan naman. May taglay na kakayahan ang kapatid kong babae, ang Tayinlinglong na katawan. Hindi niya gugustuhin agawan ang Phoenix na kapangyarihan niya. Ang Tayinlinglong na katawan. Yan yung uri ng katawan na kapag nakipag-isa sa lalaki, laking lakas ang makukuha at muling nabubuo lahat ng kapangyarihan. Tama, yan mismo ang kakaibang katawan na meron ang kapatid kong babae. Kaya todo-todo siyang binabantayan ng Wanyao Valley. Pero di ko alam kung bakit. Yun pala, napunta siya dito sa ilalim ng lupa ng Tianchuan ng bansa niyo. Hindi maabot. Siguradong ginawa yun ng traitor para madali ang gumaling. Pinilit niyang kunin ang lakas ng kapatid ko hanggang mamatay. Kaya siya... Grabe, mayroon palang nangyaring ganito. Ang Luran na yan talaga malaswang manyak. Kawawa si Miss Luo. Puro pagtitiis ang binuno niya. Tingnan niyo! Hinubad na ni Luo Lingmo ang panlabas niya. Baka... Wag, bawal tumingin. Sino mang tumingin, papatayin ko. Sandali, tinanggihan siya ng kuya. Ano? Tagapagligtas. Salamat at iniligtas mo ako kahit isinusugal mo ang buhay mo. Hindi na rin ako magtatagal, pero hindi ko akalain. May tao pang handang magsakripisyo para sa akin.
Itong katawan kong may tayin linglong, iaalay ko na sa'yo. Kahit paano, makakabawi ka ng lakas mo at magagawang makalabas ng buhay. Wag! Tagapagligtas, ako ang tayin linglong na sinasabi nila. Basta magkasama tayo ng lakas, mabubuo ulit ang mga sugat mo. 1 buwan na lang ang natitira sa buhay ko, kaya tanggap ko na rin ang kamatayan. Payagan mo na akong masuklian ang kabutihan mo. Pumunta ako dito para magligtas ng tao, hindi para sirain ang puri ng isang inosenteng babae. Kakakasi? Kung hindi mo matanggap, tulungan mo na lang akong tumayo papunta sa susunod na bahagi. Tagapagligtas? Alam mo ba kung gaano kalakas ang tayin linglong? Yan ang hinahangad ng halos lahat ng kalalakihan. Perfect na pang-duet sa lakas. Para maprotektahan ang Wanyao Valley namin, handang sinarado ang buong lambak ng 100 taon. Pati nga ang Dragon Pearl mo, nasira pa. Ang tunay na lalaki ay may prinsipyo. Tumayo ka na. Kung itutuloy mo pa iyan, na konting kibot na lang, maghuhubad ka na para makabawi ng utang na loob? Aalis na lang ako mag-isa. Mas pipiliin pa niyang magdusa at harapin ang kamatayan, kaysa pagbigyan ang pakisama ko. May tao pa pala talagang ganon dito sa mundo. Tagapagligtas? Ang totoo, ang tanga mo. Tarna. Tinanggihan niya talaga. Pero siya ba talaga ang nanakit kay Mower? Kuya, ang bait mo talaga. Sigurado akong nagpapakipot lang siya. Sa tindi ng mga sugat niya, malabo namang may lakas pa siyang gawin ng anumang ganyan, kaya nagpapanggap lang siyang isang gentleman. Nandyan na ang tayin linglong, pero prinsipyo pa rin ang mahalaga. Ang taong ganito, siya kaya ang pumatay sa buong pamilya ko. Ito ang tubig na nagpapawala ng damdamin. Sa loob ng libingan ng emperador, paano nagkaroon ng ganitong bagay dito? Tubig na nagpapawala ng damdamin? Ano ba talaga yon? Ang tubig na ito ay sumisira ng mga pagnanasa sa puso. Kung walang pagnanasa sa puso, parang normal lang na tumawid dito. Pero kung matindi ang pagnanasa, pagpasok pa lang sa tubig, mabubulok na agad. Matutunaw pati laman at puto. Kailangan huwag kang umalis. Sigurado may iba pang labasan dito sa libingan ng emperador. Subukan nating balikan at hanapin. Hindi pwede, nararamdaman ko. Si Shaoli nasa direksyong to. Pero, ang sugat mo. Kahit ano pa man, kailangan kong tawirin ang tubig na ito. Huwag po, tagapagligtas. Tagapagligtas. Lahat naman nakita nyo, di ba? Sobrang lalim ng pagnanasa niya. Kakapasok pa lang sa tubig, ganyan na kaagad ang nangyari. Siguradong nakita niya ang kapatid ni Luo Feishui. Sobrang ganda, parang diwata. Nagkaroon siya ng masamang balak. Kung hindi, bakit siya mahihirapan ng ganito? Tama ang sinabi ng tagapayo ng bansa. Akala ko matino siya, hindi ko akalaing nagpapanggap lang pala. Ganun pala. Yung lahat ng sinasabi niyang hindi gagawin, peke lang pala lahat yun. May gusto talaga siya sa kapatid ko. Kuya, totoo ba? May nararamdaman ka nga? Sandali lang, pakinggan niyo. Shaoli. Gagawin ko ang lahat para iligtas ka pabalik. Hintayin mo ako. Pupunta na si Kuya ngayon. Tagapagligtas?
Ano? Ang hangarin niya pala ay iligtas ang kamahalan. Tinitiis niya ang ganitong sakit para lang iligtas ang kamahalan. Talagang nakakaantig ng puso. Hindi ito posible. Siguradong puro kasinungalingan lang yan niya. Paano namang magiging hangarin ng isang tao ang magligtas ng iba? Pinapatagal niya ang sakit na parang hinuhubaran siya ng balat. Pero iniisip niya pa rin ang magligtas ng iba. Kuya, sorry. Nagkamali talaga ako ng pagdududa sa'yo. Tagapagligtas, bumalik ka. Bakit? Bakit kailangan mong maging ganito katanga? Kuya, Walang silbi. Malamang nilamon na siya ng lason at hindi na kayang lumaban, kaya tuluyan siyang lumubog. Pagkatapos nito, baka ang kasunod na puntirya niya ay ang kapatid kong babae na naman. Tama ang sinabi ni Luo Shengnu. Bago siya mamatay, siguradong magtatangkang gumawa ng masama. Nasa tabi lang niya ang Taiyin Linglong na katawan. Paano niya palalampasin? Kuya, Sa wakas, nakarating din ako rito. Pinaghintay mo naman ako ng matagal. Nakakamangha talaga. Ang 99 na buhay ko, ganito pala ka-dedicated. Kung ako yon, hindi ako magiging kasing date niya para spoil din pa ang batang yon. Hindi. Sa wakas, nagising na rin ako sa buhay kong ito. Ako ay original na sinaunang banal na hayop na Qinglong. Namatay ako para maprotektahan ang langit at lupa. Ako ay nagkatawang tao ng 99 na beses. Naranasan ko ang paglipas ng panahon at pagbago ng mundo. Lahat ng ito ay para lang matagpuan ko siyang muli. Aya. Hindi ko akalaing sa buhay na ito, makikilala ko ang makukulay na bato sa loob ng emperador na libingan na tumulong sa aking maaga akong magising. Sa buhay na ito, natagpuan ko rin sa wakas ang muling pagkatao ni Aya. Yun din. Pero siya ay dinukot ng Guijiao. Aya, siguradong ililigtas at ibabalik kita. Ano yon? Simula nang lumitaw ang Lotus na, to, hindi na natin nakikita ang kalagayan ni Luran. Maestro ng bansa, ano po ba ito? Bakit noon, hindi natin makita ang kalagayan ng kuya? Mukhang isang uri ng mahiwagang nilalang mula sa kalikasan. Mahiwagang nilalang? Malamang siya ang nagligtas sa buhay ng masamang dragon na yon. Kung ganon, dapat ay ligtas na ang buhay ni Luo Lingmo. Ang tagal mamatay ng salot na yon. Gusto ko talagang makita kung anong nangyari sa kanya at dinami pa niya sa kamatayan ng kapatid kong babae. Kasalanan ko talaga lahat to. Dapat pinigilan ko si tagapagligtas.
tagapagligtas. Kung may masama mang mangyari sa'yo, kahit mamatay ako, ililigtas pa rin kita. Ano yon? Hindi lang siya gumaling mula sa mga sugat niya, kundi kitang-kita rin na parang umabot na siya sa pinakamataas na antas. Paanong posible yon? Kanina lang parang bibigay na siya. Ngayon biglang parang naabot na niya ang pinakamataas na antas. Grabe, ganito pala ka makapangyarihan ang hiyas na ito. Nakakainis. Kung makakapasok lang ako sa libingan ng emperador, ang saya siguro nun. Ang tapang talaga ni Kuya. Pero nitong mga nakaraang taon sa Dashwan, bakit parang simple lang lagi ang buhay niya? Nagtatago ba siya ng lakas? Iba talaga ang tingin ni Ling Mo sa kanya. Ano ba tong batang to? Baka naman? Hindi nga, paano pwedeng mangyari yon? Pasensya na, hindi ko napansin. Na nakita mo patuloy, pasensiya ka na. Ayos lang. Basta ligtas ka, Kuya. Tarna, sumakay ka sa ibabaw ng Lotus para makatawid tayo sa lawa. Salamat. Maraming salamat, Kuya. Hawakan mong mabuti. Hindi. Ling Mo, huwag kang palilinlang diyan sa lalaking yan. Ang labo. Bakit pag may ibang babae siyang pinapalapit? Parang may mabigat akong nararamdaman dito sa dibdib? Bakit ba ako naapektuhan dito? Ito, ang pinakaunang pinuno ng maharlikang pamilya ng Dashwan, si Xuan Zuti. Sinong lakwatserong magnanakaw ang naglakasan ng loob pumasok sa emperador na libingan ng Dashwan? Nakagambala sa mahimbing na tulog ng kanyang kamahalan, dapat parusahan. Tagapagligtas. Nakatatandang kaibigan, ako si Urang, isang mga babaeng nasyon. Nandito ako para iligtas ang kapatid kong babae na si Yun Li na dinukot ng mga multong isda. Malalim na siyang nakapasok sa lugar ng ugat ng dragon. Nasa bingit na siya ng panganib. Pakiusap, sana maintindihan ninyo at payagan ninyo akong dumaan. Upang maligtas siya, kalokohan, puro patay na tao lang ang nasa loob ng libingan ng emperador, saan ka naman kukuha ng buhay na tao para iligtas? Pawang kasinungalingan. Hindi. Paano mangyayari yon? May pagpigil sa mismong ugat ng dragon, may nakalampas sa pakiramdam ko at nakapasok sa loob. Siguradong yung multong isda ngayon. Ginamit ang dugo ng maharlikang lahi ng Dashwan para lumikha ng masamang kasangkapan at binaboy ang harang ng pagpigil. Nakatatandang kaibigan, kulang na tayo sa oras. Pakiusap, dalhin nyo na agad ako sa lugar na yon ng ugat ng dragon. Kung totoo ang sinasabi mo, malaking plano ang meron ang multong isda. Maari kong paganahin ang sinaunang pabilog. Para dalhin ka roon. Pero, ang batang ito, hindi pwede. Bakit naman? Gusto kong sumama kay tagapagligtas. Mahina ang katawan mo mula pagkabata. At kulang ang iyong pinagmulan. Kaunti na lang ang natitirang taon mo. Masyado ring mahina ang kaluluwa mo. Ang pabilog para sa paglipat ay may malupit na puwersang humahati sa espasyo. Hindi mo kakayanin. Baka maglaho ang kaluluwa mo. Kung iwan siyang mag-isa rito, siguradong kapahamak din ang kahihinatnan niya. Nakatatandang kaibigan? May iba pa bang paraan? Meron. Kailangan may taong handang gamitin ang sariling malakas na kaluluwa at ipalabas ito bilang matibay na panangga upang balutin at buong maprotektahan ang kanyang kaluluwa. Makatutulong ito laban sa pagyanig ng espasyo ng pabilog, ngunit napakadelikado ng gagawin na to. Konting aberya lang habang nililipat.
Pwedeng bumalik sa iyo ang pinsala sa kaluluwa at siguradong matinding sugat ang aabutin. Maaaring ikapahamak pa ng buhay. Ikaw, handa ka ba? Siyempre, handa ako. Ginoong tagapagligtas. Salamat. Ito ang lakas ng espiritu. Ginamit pa niya ang sarili niyang espiritu para protektahan yung babae. Sa isang estrangherang babae lang, nagagawa pa niyang ganito. Ang lakas na to. Hindi ito basta-bastang lahing dragon. Tutulungan kita ng matanda tayo na. Salatigo! Sa wakas, nandito ka na. Sayang, huli ka na. Xiao Li. Ako to. Ginoong tagapagligtas. Bilisan mo, umiwas ka. Tanga ka, Dali. Umiwas ka. Xiao Li. Mapagkaloob na tagapagligtas. Huwag mo nang pilitin. Umalis ka na agad. Ang kaluluwa niya ay unti-unting kinakain. Kahit pa muling mabuhay ng libu-libong beses, o 10,000 pa, sigurado akong hahanapin kita. Sino ba talaga si Aya? Ako ba talaga ang reinkarnasyon niya? Huwag magpadala sa mga panlilinlang. Ikaw ang piniling babae ng dakilang Xuan Tian. May pinakamataas na kapangyarihan. Paano ka magiging reinkarnasyon ng lahi ng mga demonyo? Ito ay taktika ng masamang dragon para sirain ka. Ang masamang tao, paano niya nagawang maghimagsik? Isang beses mo siyang napigilan, pero kaya mo ba pangalawang beses? Gusto kong makita mo mismo na siya ay namamatay sa harap mo. Walang problema. Nandito ako. Huwag kang matakot. Ito, mahal na hari, gustong magpakamatay. Wag. Wag, bilisan mo at itigil mo yan. Tenga! Dahil lang sa isang ordinaryong tao, handa ka ng isakripisyo maging ang sarili mong buhay. Nakakatawa ka talaga. Kuya,
Pasensya na. May pag-asa pa. Feng Shuijing. Hindi ito posible. Kung siya ang muling pagkasilang ni Aya, bakit kalahati lang ang meron? Lakas ng Phoenix. Longzhu Xiazi. Napahang ka, no? Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Walang silbi. Ang dragon na ugat ay nasil. Nasira na. Sa loob ng emperador na libingan, may ganitong nakakatakot na halimaw. Bakit hindi kailanman nabanggit ni Ama? Kapag lumabas ang mga kaluluwang puno ng galit, siguradong magiging malaking biyaya. Baka si Lu Ran ang nag-ayos nito? Napakaraming kaluluwang galit, paano niyang kakayanin mag-isa? Malamang, ang mga sundalo ng dakilang Xuan ang tumalo dito. Tingnan mo, bilis. Pumasok na ang mga kaluluwang galit sa palasyo. Dragon na ugat. Tuyot na ang dragon na ugat. Ano ba talaga ang nangyayari? Mahal na hari, masama na po. Napakaraming halimaw sa labas ng palasyo. Tingnan mo, bilis. Ano iyon? Mahal na hari, buksan mo ang pinto. Hayaan mong pumasok ako. Paparating na si Gui Zhao. Huwag mong idamay ako, lumayas ka. Aurora, lahat kayo, Aurora. Mahal na hari, patawarin mo ako. Para saan pa kita pinapakain? Ngayon, bumagsak na ang Dragon Vein. Nagkagulo na ang mga halimaw. Sabihin nyo, ano ang gagawin natin? Huwag kang lumapit. Ako ang emperador ng dakilang Xuan. Umatras ka. Natutuyo na ang Dragon Vein. Wasak na ang selyo. Kailangang muling sugpuin si Gui Zhao. Protektahan ang dakilang Xuan. Isa lang ang paraan. Itayo ang monumento ng kasalang dragon at Phoenix. Gamitin ang dugong tunay na dragon at ang lahi ng anak ng Phoenix upang muling isaayos ang selyo ng Dragon Vein. Siya lang ito. Tama na may dugo ka ng lahi ng dragon. Pero di ba siya lang naman yung isang batang palaboy? Mahal kong anak, pala ay taglay mo ang kapangyarihan ng langit na Phoenix. Ngayon ay itatalaga kitang prinsesa ng langit na Phoenix. Ang kasunduan ninyo ni Luran Ginoo, pinapahintulutan ko. Oo, pinapayagan ko na. Ginoo, dalit gumamit ka ng mahika para maitayo ang bato ng tagumpay, iligtas mo ang Dashuan mula sa panganib at pagkawasak.
Kapag nagpapakita ako ng mahika, hindi ako pwedeng gumalaw. Paumanhin, Majesty, baka pwedeng magtalaga kayo ng magbabantay sa akin habang ginagawa ko ito. Walang problema. May mga Royal Guard ako dito. Tiyak na mapoprotektahan ka naming maayos, Ginoo. Ikaw na naman, batang dragon na yan. Ang paghihiganti sa pagkasawi ng aming lahi noon isang siglo na ang nakalipas. Ngayong araw, babawiin ko sa dugo ang lahat. Dali, harangin niyo siya. Hindi siya pwedeng makaalis. Lahat kayo, protektahan niyo ako. Isa lang siyang dragon. Wala pa siyang pantapat sa isang nilalang na demonyo. Tagapagligtas, babantayan kita. Tagapagligtas? Sa wakas, nakabawi na rin ako ng utang na loob. Lingmo. Paano naging ganito? Si Moer ay namatay para iligtas siya. Pala ang kasaysayan ng kasal, hindi kailanman para sa pagmamahalan. Ito ay itinayo para iligtas ang buong mundo. Kuya, paano ko nagkamali sa'yo ng 10 taon? Paano ko nakalimutang lahat ng ito? Ang sama. Mukhang ang plano ko hindi pala perpekto, pero ang kabuuan ay naiayos na. Anong gulo pa ang pwedeng mangyari? Ang Daxuan Dragon Vein matagal nang naubos. Simpleng sira-sirang bato lang. Iniisip mo talagang kaya nitong patahimikin ang galit ng angkan namin? Talagang napaka-imposible. Dragon Vein ay naubos, pero kung po ay mag-aalay ng lakas ng buhay ko ngayon, wala nang imposible. Bakit ka ganyan katangga? Bakit mo dapat gawin lahat to para sa akin? Tagapagligtas? Ako naman ay talagang malapit ng mamatay. Makasakit lang kita minsan. Sulit na. Hindi. Hindi ka mamamatay. Inialay ko na ang lakas ng buhay kong ito, parang binuksan ko na rin ang ika, 100 reincarnation. Kapag natapos na ang kasunduan sa kasal, babalik ako bilang Diyos ng Qinglong. Pagdating ng araw na iyon, Aya, sigurado akong ibabalik kita sa tabi ko. Ang katotohanan ay ganito pala. Akala natin yung kasal na bato ay dahilan lang. Si Luran ang naging tagapagligtas ng Daxuan. Pero gusto pa natin siyang tunawin. Lahat ng sinabi niya ay totoo pala. Para sa akin, para sa Daxuan, paulit-ulit siyang nagsakripisyo. Pero ako, itinapon ko siya sa tunawan. Gusto pang tunawin siya. Kuya, pupuntahan kita para iligtas ka. Bilisan mo, ilabas mo na siya. Kuya, hintayin mo ako. Ako ang magliligtas sa'yo. Tao diyan, agad na itigil ang operation ng smelter. Palabasin mo siya. Ang katotohanan sa likod ng screen, nakita niyo naman lahat. Hindi kailanman inagaw ni Luran ang Dragon Vein. Siya ang gumamit ng Dragon Pearl para pigilan ang libu-libong nilalang sa ilalim ng dagat. Siya ang nagligtas ng buhay ko. Ibinigay niya ang Phoenix Blood sa akin. Siya paulit-ulit ibinuwis ang buhay para protektahan ang Daxuan. Ang batong iyon,
Hindi kailanman naging kadena ng bilangguan ko iyon ay monumentong itinayo niya para sa lahat ng tao sa mundo. Naniwala ako sa maling mga chismis. Napagbintangan ko ang tagapagligtas. Napakatalino ni Mahal na Hari. Sumasang-ayon ako. Agad na palayain si Luran. Kasama ako sa sumasang-ayon palayain si Luran. Ipaabot ang utos ng hari. Itigil agad ang smelter. Sandali lang. Tagapayo ng bansa. Ang lakas ng loob mong hadlangan ako. Naloko ang mahal na hari ng masamang dragon. Hindi ako pwedeng manahimik lang. Si Luran ay mula sa lahing dragon. Hindi katulad ng lahi natin. Iba ang iniisip niya. Kung palalayain siya ngayon, balang araw sigurado, magdudulot siya ng gulo sa Dakswan. Sino mang susang-ayon sa mga sinasabi ng halimaw na iyan, kaaway siya ng buong tanggapan ng tagapayo ng bansa. Ang Dakswan ay pag-aari ko. Anong silbi ng tanggapan ng tagapayo ng bansa? Lumayo ka. Mahal na hari, talaga bang iniisip mo na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo? Hindi. Paano nangyari ito? Sinabi ko nang hindi pwedeng palayain ang masamang dragon na iyon. Sayang, hindi nakinig sa akin si mahal na hari. Paano nangyari ito? Ang lakas ng aking phoenix. Ano ang ginawa mo? 10 taon na ang nakalipas. Noong gabi ng pagbabalik ninyo sa palasyo, nilagyan ko po kayo ng sumpang pang-lock ng kaluluwa. Sumpang pang-lock ng kaluluwa? Naglakas loob ka talagang gamitin. Ganyang malupit na sumpa sa akin. Nitong 10 taon, ang bawat pagtaas ng lakas ninyong may phoenix ay nasa ilalim ng kontrol ko. Kaya ang mga alaala mo ay magulo. Minsan, sobrang sakit ng ulo mo. Lahat yan ay dahil sa sumpang ito. Guro ng bansa, naglakas loob ka talaga maging swail ng ganito. Kahit ganito pa man, ako pa rin ang babaeng emperadora ng Dashwan. Matigas talaga ang ulo mo. Sumpang pang-lock ng kaluluwa. Sumabog ka para sa kin. Si Maharlika ay naiimpluwensyahan ng masamang dragon. Nabaliw siya, hindi na niya kayang pamunuan ang pamahalaan. Simula ngayon, ang buong Dashwan ay pansamantala kong pamumunuan. Kuya, pasensya na. Wala akong sapat na lakas para protektahan ka. Kung si Maharlika ay nawalan na ng katinuan, ang lakas niyang may phoenix, kung ipanatili ay magdudulot lang ng kapahamakan, hindi ba mas mabuting? Diyos ng Espada, banal na babae, plano ninyong magalsa? Mo Yu, nakalimutan mo na ba kung sino ang pumatay sa buong pamilya ninyong Mo? Hindi ko nakalimutan, kaya nga gusto kong alamin ang totoo. Bago ko malaman ang lahat ng katotohanan, hindi pwedeng mamatay si Luran sa kamay mo. Luo Fake Shui, ang kapatid mong babae, napahamak siya dahil sa halimaw na iyon at hindi natin alam kung buhay pa siya o hindi. Pero pinoprotektahan mo pa rin siya? Tama na yung sitsit mo. Agad mong buksan ang horno. Palabasin mo siya. Ako mismo ang magtatanong kung nasaan si Mower. Huminahon muna kayo. Kayo po. Palalabasin ko na siya ngayon. Palalabasin ko na siya. Mag-ingat ka. Huli na. Hindi. Sa ilalim ng bato na iyon, ang selyong tinatago ay nagpapatay. Tapos na. Wasak na ang bato.
Makakalabas na ang halimaw. Matagal kong pinlano ito. Ngayon, natupad na rin sa wakas. Mahal na hari, salamat at ikaw mismo ang nagtulak sa kanya sa Herno. Ang dragon vein nitong dakilang Xuan, pati lahat ng tao sa lungsod na ito, ay handog para kay Jiao Wang na mahal na Ginoo bilang alay. Simula pa lang, may iba ka ng layunin. Tama. Kung ano-anong sumpa sa kaluluwa, kung ano-anong pagkaubos ng dragon vein, lahat ng ito ay ako ang nagplano. Hintay lang na mabasag ang bato ng kasal at kusa ng matatanggal ang selyo. Malugod nating tatanggapin ang pagdating ni Jiao Wang dito sa mundo. Karaniwang tao lang, parang langgam sa mundo. Panahon mo na para mamatay. Tulong! Tulong po! Nakakainis. Hindi talaga mauubos ang mga to. Hindi. Xuan Wai, ayos ang ginawa mo. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik mo, Panginoon. Pakiusap, matapos mong maubos ang mga kaluluwa, tulungan mo akong gawin ang dragon na perlas. Natural lang yun, mga anak. Simutin niyo lahat, ang mga taong yan. Kuya, tama ang sinabi mo. Kapag nasira ang bato, lalabas ang halimaw. Maghihirap ang mga tao. Ako mismo ang sumira ng lahat ng ito. Yon ang dragon na Buto. Si Luran, hindi ba inalay na niya ang kapangyarihan niya? Bakit kaya ganito? Simula nang masira ang batong pangkasal, tapos na ang ika-100 buhay. Sa wakas, pwede na akong bumalik sa posisyon ko bilang isang Diyos. Ito ang sinaunang Diyos na hayop, ang Qinglong. Paano naman magiging posible ito? Ang banal na dragon ay bumaba sa mundo. May pag-asa na ang Daxuan. May pag-asa na tayo. Buto. Ang iniligtas mong buhay na isakripisyo mo ang sarili mo ay naging ganitong uri pala ng nilalang. Kuya, buti na lang at ayos ka lang. Pasensya na. Sinaunang Qinglong. Ito nga pala ang sinaunang Qinglong. Akala ko noon, isang ordinaryong lahi lang ng dragon. Kung makuha ko ang Dragon Pearl mo, hindi lang ako mabubuhay magpakailanman. Kundi aakyat pa ako sa pinakamataas. Akin ang buong mundo. Ipinagbabawal na teknik. Shui Jiao na lulunukin ang kalangitan. Isang hamak lang na insekto, hindi mo alam ang pinasok mo. Kuya, mag-ingat ka. Paano magiging posible yon? Subukan mo nga. Tingnan natin kung gaano kalakas ang mga mahika na naipon ko sa mga taon. Makikita mo ang tunay na kapangyarihan ng mga pinagsama kong kagamitan. Hindi ako naniniwala. Umatake ang libo-libong kaluluwang gutom. Wag. Mabuhay ang Shenlong! Ang masasamang tao ay maparusahan. Naligtas ang Daxuan. Maestro,
Kuya, huwag kang umalis. Kuya, pasensya na. Kasalanan ko ito. Noong araw ng pagtatalaga ng trono, isinubo kita sa hurno, iniutos kong sirain ang pangkasal na bato. Naniwala ako kay Xuanwei sa loob ng 10 taon, habang ikaw ay nagligtas, nagprotekta, at naghintay sa akin. Ngunit kailangan pa kitang tunawin. Kuya, gusto mo bang alisin ang kapangyarihan ko? Kung papatayin mo ako, tatanggapin ko. Ang hiling ko lang, huwag kang umalis. Tulungan mo ang Dashwan. Ginoong Shenlong, alam na ni Mahal na Hari ang kanyang pagkakamali. Pakiusap, manatili ka. Ang mga tao ng Dashwan. Kailangan ng protection ng Shenlong. Pakiusap Shenlong, manatili ka. Kung hindi mo sinabi, makakalimutan ko na sana. Kuya? Itong Feng Shuijing. Ipinagpalit ko ito nung bata pa ako gamit ang nasirang sungay. Hindi ka talaga ang aya na hinihintay ko? Matagal na siyang nawala sa gulong ng muling pagkabuhay. Yung Gui Jiao, nagwawala pa rin siya. Kailangan ka ng mga tao ng Dashwan. Nakikiusap ako, iligtas mo ulit ang Dashwan. Ano ang kaugnayan ko diyan? Ikaw ang totoong emperador ng Dashwan. Kuya, walang kasalanan ang mga tao. Handa akong ilaan ang buhay ko para mapanagot sa kasalanan. Ang hiling ko lang, iligtas mo sila. Noong una, sinabi ko sa'yo, kung gaano kahalaga ang bagay na to. Pero ikaw, ano ang ginawa mo? Sa unang araw mo bilang pinuno, inaresto mo? At tinapon mo ako sa pugon. 7 araw at 7 gabi akong dumanas ng hirap doon. Pinanood mo lang ako ng malamig ang puso. Ikaw mismo ang sumira sa kasunduan ng kasal natin. Hinayaan mong pabagsakin ang Dragon at Phoenix Monumento. Ang mga mamamayan mo, ang lupain mo, ang kasalanan mo, ikaw ang may pananagutan. Simula ngayon, putol na ang lahat ng ugnayan natin. Kuya. Siya ang babaeng ito. Siya ang Empress ng Dashwan, dalhin niyo siya palayo. Sasaya ng husto ang hari. Protektahan ang Empress. Mahal na hari, bilisan ninyo ang pag-alis. Hindi. Maghanda sa posisyon. Protektahan ang mahal na hari. Bilis, ilayo ninyo agad ang mahal na hari. 70 taon na akong nabubuhay. Ngayon, hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan ng mga ninuno ko. Kayo, huwag ninyong alalahanin ang aking kalagayan. Tumakas na kayo agad. Mahal na hari, kayo po ang pinuno. Kami ang mga tagasunod ninyo. Tama lang yon, ayon sa batas ng langit at lupa. Tara na. Ako ang naging dahilan ng pagkasira nila. Anong nangyari?
Ako si Moyu, disciple. Nakiusap ako, Master. Sabihin niyo po ang totoong nangyari noon. Sa loob ng 10 taon, gabi-gabi kong napapanaginipan ang malaking sunog na yon. Napapanaginipan ko ang mga kasama ko sa tribo. Akala ko noon, ikaw ang may gawa. Pero malinaw na ikaw pala ang nagligtas sa akin. Ni hindi mo hinangad ang espada ng Shura. Mali ako sa pagdududa kay Master sa loob ng 10 taon. Ako mismo ang tumulong sa mali. Napahamak ko pa ang taong nagligtas sa akin. Kahit mamatay ako ng paulit-ulit, hindi sapat iyon pambawi. Iniharang ni Luran Moore ang sarili niya para sa iyo. Hanggang sa huling hininga niya, ikaw ang iniisip niya. Nasaan na siya ngayon? Patay na ba siya o buhay pa? Kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Ang tanging ugnayan ko sa Mojia ay ang iyong isang espada at isang kaluban. Noong niligtas kita, tinuruan kita ng paggamit ng espada, binigyan kita ng kaluban, dahil lang sa mga mata mong iyon. Sobrang kamukha ng isang taong nasa aking nakaraan. Tungkol naman sa totoong salarin sa nangyaring pagpatay sa inyong pamilya. Kung gusto mong imbestigahan, makatutulong ako sa iyo. Tingnan natin kung sino ang pumuksa sa inyong pamilya at nagtanim ng kasalanan sa akin. Guro, handa akong sumama sa inyo para hanapin ang tunay na nangyari. At iganti ang aming pamilya. Tungkol naman kay Maymay mo. Ngayon ay halos wala na siyang buhay. Isang maliit na bahagi ng kaluluwa na lang ang natitira. Ginamit ko ang aking lakas para gawing pusa ang kanyang anyo, pansamantalang nailigtas ang kanyang buhay. Moer. Kailangan kong pumunta sa isang lugar ngayon. Kukunin ko ang isang bagay para tuluyan siyang magising. Pwede kang sumama. Pero kung magdulot ka ng gulo sa kalagitnaan, hindi na muling magigising ang kapatid mo. Pangako ko sa'yo. Basta't madadala natin pabalik sa Moer. Lahat ay aking papayagan. Anong lugar to? Parang multo. Sobrang lamig dito. Guro. Bakit tayo nandito? Dahil sa pinakaloob nito tumutubo ang 1000 taong Snow Lotus. Isang beses lang namumulaklak kada 1,000 taon. Kaya nitong buhayin ang patay at muling buuin ang nasirang laman ng kaluluwa. Matagal ko nang kinalkula. Ngayon ang panahon para mamulaklak ang Snow Lotus. Talagang matagal mo na palang balak siyang iligtas. Di ano pang hinihintay natin? Bilisan na natin, tara na. Dito mismo. Sandali lang. Nakakainis. Yan ang pakyate ng mga asong gubat mula sa yelo. Nilalang na halimaw sa mataas na antas. Ang dami nila, paano natin lalabanan? Angkan ng mga dragon. Kapag kinain ka namin, siguradong magiging banal na nilalang ako. Ang cute mo talaga. Sige, lumapit ka. Naghahanap lang si tita ng mapagbabalingan ng galit. Ikaw na ang susunod. Tumakbo agad siya. Yun ang sigaw na narinig ko. Tara,
Silipin natin sa loob. Ang lamig dito, parang may kakaiba. Malala ang natamo niyang sugat. Ang tagal niyang nakayanan, parang milagro na. Si Xiaobai ay si Xiaobai talaga. Bakit siya nandito? Kilala mo ba siya? Siya ay taga Wanyaogu. Siya ang kapatid naming si Moer. Mula pagkabata, magkasama kami laging naglalaro. Huwag mo siyang galawin. Sobrang grabe ang sugat niya. Kung gagalaw siya agad, mamamatay siya. Ate Fei Shue, ikaw talaga ito? Akala ko mamamatay na ako dito. Wala nang problema. Nandito si ate. Xiaobai, bakit ka nandito? May nangyari ba sa Wanyaogu? Wanyaogu? Wala na ang Wanyaogu. Ano ang sinabi mo? Pag-aalis mo, may dumating na Shwefulong sa Wanyaogu. Sobrang lakas niya. Hindi siya natalo ng guzhang. Kinontrol niya ang buong lahi ng mga anyo. Pinapapunta kung saan-saan upang mangolekta ng mga bihirang yaman ng kalikasan para gamitin sa paglakas niya. Sino mang hindi susunod? O kulang ang ibinigay? Diretsong sinisip-sip niya ang dugo? Sinisip-sip ang esensya ng dugo. Tama, marami nang namatay. Xiaohei, Ahua, pati si Lola Bai, sila lahat. Ako inutusan niya na maghanap ng Milenyo Snow Lotus. Hindi ko inakala na susugod ang mga Ice Wolf dito. Todo na ang lakas ko para makalampas at magtago dito. Shwefulong? Gusto ko siyang patayin. Luran, umusog ka. Kung babalik ka ngayon, parang hinahanap mo lang ang kamatayan. Doon ang bahay ko. Bahay ni Moore. Ang dami nang namatay sa amin. Gusto mo lang ba akong magwalang bahala? Umusog ka. Alam mo ba ang Shwefulong? Alam mo ba talaga kung saan nanggaling ang Shwefulong? Ako ang gumawa sa kanya. Anong sinabi mo? Yung Dugobat Dragon na yon, anong relasyon nyo? 100 taon na ang nakaraan, mayroong isang Dugobat na demonyo. Napalihim na uminom ng dragon blood na inihanda ko para kay Eyao. Nagkataon na nagising niya ang dugo ng dragon sa loob niya at nagbago siya ng anyo bilang isang Dugobat Dragon. Noon, naawa ako sa paghihirap niya sa pag-iensayo, kaya pinalayas ko lang siya malabas ng silangang dagat. Hindi ko akalaing makalipas ng isang siglo, magiging salad pala siya sa isang lugar. Inagaw niya ng buo ang lambak ng libo-libong demonyo at sinasaktan niya ang mga nilalang doon. Kaya tungkol sa lambak ng libo-libong demonyo, ako na ang pupunta roon, tatapusin ko ang ugnayang ito. At babawiin ko ang bagay na akin talaga. Gusto mo bang pumunta? Siyempre naman. Sa ngayon, ang pinaka-importante ay iligtas at gisingin muna si Luoling mo. Ito ay Snow Lotus. May pag-asa na si Mower. Huwag kang gagalaw. Xiaobai.
Umatras kayo. Ako na. Hindi pwede. Lumapit pa. Maging ang mga ugat ko, pwedeng maputol. Subukan ko. Hindi talaga makakalampas. Talagang hindi makakalampas. Paano mo nagawa yun? Talagang karapat-dapat kang maging guro. Sino mang humawak sa Shwelyan nang walang permiso, mamamatay. Mag-ingat ka. Isang maliit na Jiao lang. Naglakas loob pa siyang galitin ako. Isang atake lang na palayo ko na siya. Mower. Ate. More, nagising ka na. Grabe, muntik na akong ma-heart attack, ate mo. Hindi pa siya ganap na gumagaling ba? Bakit hindi pa rin siya makabalik sa anyong tao? Noong panahon, dumepensa siya para sa'yo. Sobrang grabe ang naging pinsala ng kanyang kaluluwa at pinagmulan. Niligtas siya ng 1,000 taong mangkakristal ng niebe. Pero kailangan pa niyang magpahinga at unti-unting ma-recover. Ano nang dapat gawin para tuluyan siyang gumaling? Kailangan ng Dragon Blood Essence mula sa katawan ng Xuefulong. Yun naman talaga ang akin. Kaya nitong ayusin lahat ng pinsala. Master, pupunta na kami ngayon sa Wanyao Valley. Oh. Dito mismo, ang dugubat na dragon ay naroon sa loob. Sa loob ng pulang ambon na ito, malakas ang amoy ng dugo at kakaibang enerhiya. Kapag nalanghap mo ito, mawawala ang kontrol mo sa sarili at magiging parang utusan ka na lang. Paano nga kaya papasok? Pwede rin pala ito. Pinuno, hindi ka ba magkakaroon ng sakit sa tiyan sa ginagawa mo? Kaunting dugong pampalakas lang, hindi naman grabe. Bilisan mo. Hiwain mo ang pulsuhan mo. Kulang pa ang dugo. General, maliit pa ang bata. Pakiusap,
Huwag mong saktan siya. Walang maraming salita. Lahat magbigay ng dugo. Kayo. Sandali lang. Tingnan mo sino kaya yon. Hindi sapat? Kulang pa? Lahat magbigay pa ng mas maraming dugo para sa akin. Dalhin siya palabas, palitan ng susunod. Malapit na talaga. Basta makaipon ng sapat na dugo ang rebulto. Makukuha ko ulit ang lakas ko. Baliw na siya. Sino ka ba? Ha ha ha, kuya. Ikaw ba ito? Ha ha ha. Sinabi ng dragon na Ginoo, basta ihandog ko ang sapat na sariwang dugo, ibabalikan niya sa akin para magkita tayo ulit. Hindi niya ako niloko. Talagang dumating ka. Gamitin mo naman ang utak mo. Malinaw na paghahandog lang ito. Ikaw pa ba ang Emperatrice ng Dashwan? Tingnan mo ang mga tao. Anong nangyari sa kanila dahil sa iyo? Wala akong pakialam. Basta makita ko si kuya, kahit ano gagawin ko. Mas mababa ka pa. Palakay sa inisip ko. Huwag. Basag na. Basag na talaga. Sa wakas basag na. Ligtas na ako. Ligtas na tayo. Hindi. Ang rebulto ko. Paano mo nagawa? Paano mo nagawang sirain yon? Alam mo ba kung gaano ko pinaghirapan bago ko yon nahanap? Sabi ni Shenlong Darren, kapag natapos ang pag-aalay ng dugo, ibabalik niya raw ikaw. Bibigyan niya raw ako ng isa pang pagkakataon na tanggapin mo uli ako. Pero ngayon, wala na lahat. Ikaw mismo ang sumira sa tanging paraan ko para bumalik ka sa buhay ko. Wala nang saysay. Lahat ng ginagawa mo, mas lalo mo lang akong pinandidirihan. Sino ang sumira sa rebulto ni Bossing? Si Shrefalon. Moyu, anong nangyari sa'yo? Papatayin ko siya. Papatayin ko talaga siya. Xiao Mai noon, pinatakas pa kita. Ngayon, kusa ka namang nagpakita. Bilis, tumakbo ka. Ang pumatay sa buong pamilya ko, hindi si Shifu. Siya ang may gawa. Gino, may silbi pa ang batang si Xiao Mai na to. Bahala ka na. Shifu, naalala ko na. Siya ang pumatay sa pamilya ko. Siya ang pumatay kay tatay, kay nanay, ate, at bunso. Si Xuanwei ang nagpalit ng alaala ko. Kaya akala ko noon ikaw ang may sala.
Pasensya na po. Hindi ko nakita ang totoo. Mali ang akala ko sa inyo ng 10 taon. Maski tinulungan ko pa ang masasama. Halos mapahamak ko pa kayo, Shifu. Patawarin po ninyo ako. Hindi kita kailanman sinisi. Ngayong alam mo na ang lahat, sumunod ka na at samahan mo sila. Module. Hindi. Guro. Salamat. Tumayo ka na. Ito nga. Naligtas na. Talagang ligtas na tayo. Hindi ko akalaing dito pa makakatagpo ng isang purong dragon na lahi. Basta kapag kinain kita, ang dugong dragon sa loob ng katawan ko ay tuluyang magiging dalisay. Sa oras na iyon, sa buong mundo, may kakalaban pa ba sa akin? Humanda ka sa kamatayan. Isang paniki na palihim na uminom ng dugong dragon ko? Nagpakilalang dragon pa? Tignan mong maigi kung sino talaga ako. Imposible. Ikaw ba ay? Kuya, Ikaw ba yan? Hindi pwede. Matagal ka na sanang nawala 100 taon na ang nakalipas. Ang dugong demonyo na yon, nagugulat na, natatakot pala. Ninakaw mo ang dugo ko? Akala mo talaga ikaw na ang dragon? Huwag kang lalapit. Ako rin ay isa ng kasapi ng lahi ng mga dragon ngayon. Karapat-dapat ka ba? Kung hindi na ako mabubuhay, huwag din kayong umasang makakaligtas kayo. Hindi. Anak ko. Munting langgam. Hinanap mo ang ikapapahamak mo. Mayu. Ano ito? Bitawan mo ako. Talagang ligtas na ako. Maraming salamat, Shenlong. Maawa ka, boss. Maawa ka. Alam ko na po ang kasalanan ko. Hindi ko na po mauulit. Pwede kong ibalik sa iyo. Pwede kong ibalik ang pinagmulan ng dugo ng dragon. Ibabalik ko sa iyo. Bigyan mo ako ng tsansang mabuhay. Hayaan mo na lang akong maging utusan mo. Kahit ano gagawin ko. Natapos na akong magsalita. Hindi. Wag, please. Tatay. Nanay. Ate. Naghiganti na ako. Pwede na kayong magpahinga ng payapa?
Pinagmulan ng dugo ng dragon. Kunin mo na. Salamat. Salamat sa'yo. Ate, Pwede pang mabalik sa dati. ate, Panahon na. Upang tapusin na rin natin ang mga multong Jiao na yan, sabay na nating ayusin. Shenlong. Si Shenlong ang nagligtas sa atin. Salamat kay Shenlong. Maraming salamat, Shenlong. Ginoong Shenlong, habang buhay naming aalalahanin, ang kabutihan at kabaitan ninyo. Kuya, huwag kang umalis. Handa akong bumaba sa pwesto. Handa akong talikuran ang lahat ng kapangyarihan. Handa akong gamitin ang buhay kong ito para magbayad sa kasalanan. Ang hinihiling ko lang ay patawarin mo ako. Kuya, ang mga lumang nangyari burahin na natin lahat. Pwede ba? Hindi ba sinabi mong ako si Aya? Paano mo ako kayang iwan, si Aya? Hindi ikaw yon. Isang malaking pagkakaintindihan lang ito. Hanggang dito na lang tayo? Hindi kuya, ako si Aya. Ako mismo si Aya. Halina't tignan, halina't silipin na. Kung pag-uusapan, 3 taon na ang nakalipas. Ang nangyari noon, grabe talagang kaguluhan. Parang lahat ng multo umiiyak at sumisigaw. Ayun na naman. Itong bahagi, narinig ko na yata ng daang beses. Di wag mo na lang pakinggan. Hindi pwede. Hindi nakakasawa. Noon, si Dashwan Nudi ay naniwala sa maling bulong ng masasamang nilalang. Sarili niyang kamay ang sumira sa batong nagtatakda ng kasal ng Dragon at Phoenix na siyang panangga sa kasamaan. Sa isang iglap, lahat ng kaluluwa ng Ghost Jiao ay tumakas mula sa pagkakakulong. Ang Imperial City ay bumagsak. Nagkawatak-watak ang mga tao, walang tirahan. Halos malapit nang magkalat ang kamatayan saan-saan. Pero sa napaka-critical na sandali, may isang napakalaking Qinglong na bumaba mula sa langit. Ang sigaw ng dragon ay umalinggaw-ngaw sa paligid. Ang kapangyarihan ng dragon, malakas at malawak. Yung dragon na may masamang dugo, Xue Fulong, naagawan siya ng buhay ng isang espada mula kay Dragon Master. Agad siyang naging abo, wala nang natira. Ang libo-libong ghost mosquito spirits, tinupok ng isang apoy ng dragon, linis na linis, wala nang natirang masama. Ayos. Ang Dragon Master, sobrang astig. Ngayon, ang tahimik at maganda nating panahon, dahil lang sa pagprotekta ni Dragon Master. Nakikita niyo ba yung templo ng dragon sa labas? Grabe, dami nang nag-aalay ng insenso doon. Oo nga, kung wala si Dragon Master, matagal na tayong naging merienda ng Ghost Jiao. Sa bawat lugar, nagtayo na ng templo ng dragon. Bawat bahay, may altar para kay Dragon Master. Yan ang tunay na buhay na Diyos. Itong kasaganaan, stable na, mukhang siguradong sigurado. Hoy, puntisa. Yung dating babae emperador na si Yunli, ano na nangyari sa kanya pagkaraan noon? Nabaliw siya. Yung babaeng empress na yon? Narinig ko, pagkalis ni Shenlong Gino, nabaliw na siya. Magulo ang buhok. Kahit saan tumatakbo, kung sino-sino tinatanong, nakita mo ba ang kuya ko? Nasaan ang kuya ko? Kuya. Nagkaisa ang mga opisyal ng gobyerno sa pagsusumite ng petisyon. Sabi nila, nawalan siya ng dangal. Hindi na siya pwedeng magmana ng trono, pinili nilang itulak ang malayong kamag-anak ng royal family na maging bagong emperor. Ngayon, yung bagong emperor na yon, masipag at mahal ang mga tao. Ayos ang pamamahala niya sa Dashwan. Dating maayos na pinuno, bakit napunta siya sa ganitong kalagayan?
Karapat-dapat lang. Sino ba ang nagpasok kay Shenlong Ginoo sa hurno? Sino ang bumalibag sa wedding monument? Kasalanan niya, siya rin ang may gawa. Tama, ang dami niyang nasaktan. Kung hindi dahil kay Shenlong Ginoo, tayong lahat patay na, napunta siya sa ganitong sitwasyon. Tama lang. Sige na, tigilan na natin. Para bang alaala ng nakaraan ay parang usok na? Mas mabuti pang pag-usapan natin paano lumitaw ang Qinglong at paano pinugot ang ulo ng halimaw na dragon gamit ang isang espada. Saan galing tong baliw na pulubi? Layuan mo? Mukhang pupunta na naman yun sa templo ng Dragon God para humingi ng basbas kay Shenlong. Tong mga tao na to, ni hindi nila tinitingnan kung anong ugali meron sila. Kuya, nandito na ako, sa wakas nahanap din kita. Saan galing ang siraulong babae na yon? Ilang taon na siyang palaging paikot-ikot dito malapit. Kada may makasalubong, nagtatanong, nakita mo ba ang kuya niya? 3 taon kitang hinanap. Nilibot ko ang bawat sulok ng Dashwan. Bawat neon. Bawat bundok. Lumabas ka naman at harapin mo ako, pwede ba? Kahit isang beses lang. Hindi ako natatakot habang nandyan ka, kuya. Kuya. Ako ito. Hinahanap kita ng 3 taon. 3 taon. Nilibot ko lahat ng lugar. Kuya. Aya. Huwag kang matakot. Kuya ang magdadala sa'yo pauwi. Siya talaga si Aya. Hinahanap ko siya ng 100 buhay. Ako. Ano ba ako para sa'yo? Ikaw? Isa ka lang namang pagkakamali sa paghahanap ko sa kanya. Pagkakamali. Isa lang pala akong pagkakamali. Sinamahan mo ako ng 3 taon. Sa 3 taon na yon, sobrang bait mo sa akin. Pinainom mo ako ng dugo. Tinuruan mo akong magsulat. Ginawa mo ang lahat para iligtas ako. Peke lang ba lahat ng yon? Noon, akala ko ikaw siya. Pero nang malaman ko, hindi pala. Kuya, kung alam ko lang, tinupad ko na sana ang kasunduan. At naging bride mo na lang ako. Tinda ng matamis na candy. Kuya, tingnan mo. Kuya? Iha, hawakan mong mabuti ha. Salamat po, Tito. Kuya, ang bait mo talaga. Dahan-dahan sa pagkain. Walang aagaw sa'yo. Kuya, gusto kong magkasama tayo palagi. Huwag kang mag-alala. Simula nang nahanap kita, hindi na tayo magkakahiwalay. Oo. Kuya, nandyan pa ba yung ate na yon? Ang lungkot niyang umiyak. Bilhan din natin siya ng makakain, pwede ba? Ang bait-bait mo talaga, Aya. Pero sa mundong ito, may mga tao na kapag sobrang bait mo sa kanila, sila pa ang magtatraidor sa'yo. Hindi naman siguro. Yung mga kuting at tuta na inaalagaan ko, lagi pa rin akong nilalambing at kalaro. Oo nga eh. May mga tao talagang di hamak na mas masahol pa sa pusa at aso. Tama na, uwi na tayo. Ngayong gabi, lulutuin ko ang paborito mong sinabawang bangus. Yay! Pinakamabait ka talaga, kuya.